Kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, 1.5 buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kanya ito pong binubuong koalisyon, ang Rage Coalition. Nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, sir, maraming salamat. Pagsama-samahan po natin ito, kung ano man po ang ating mga grupo, sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayong pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init, pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung namomroblema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko bang inyong commitment? Oo, grabe naman. Umeport na nga si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Doon nyo isigaw yan sa Liwasan para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Anong meron? Ano daw? Meron. Oh, yung mga nasa Liwasan daw, pupunta ng batasan bukas. Gusto nyo ba yun? Ipadama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. No? Merong Attorney Vic Rodriguez Forever Fans Club.
Napakarami palang iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin yung ating minimithi. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At maraming pong salamat sa spitting image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan niyo po na magiging kasama niyo ako, magiging katuwang niyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you so much, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Good. Isa pa. Ayun, thank you so much. And at this point, grabe, pati ako parang, I become speechless. No, listening from these people and seeing them in person. Okay? Mas gusto nyo bang mas lalo pang ma-excite? Ay, hindi ko nagugustuhan ng energy ang baba. Kayo, gusto nyo pa ng mas ma-exciting na speaker? Kayo dyan! Okay, so at this point in time, I would like all you to stand and welcome with level 10 energy our esteemed Senator Robin. Ay, sorry, hindi pa pala. Okay, mali. Senator Robin, sorry ha. Hindi. Ano lang yon? Kumbaga, take two. Oh. Take two ako mamaya sa'yo. Okay, yes. May AVP pala tayo ni Senator Bato de la Rosa. Okay, yan. Mga kababayan, ako po si Senador Bato de la Rosa. Buong puso kong pinapasalamatan ang mga conveners nitong RAIDS Coalition. Taos puso kong sinusuportahan ang pagbuo ng RAIDS Coalition. Isang pagkakaisa ng iba't ibang puwersa na handang tumindig para sa katotohanan, pananagutan at kapakanan ng sambayanang Pilipino. Sa panahong ito, hindi na sapat ang kanya-kanyang laban. Kailangan natin ng isang tinig, isang direksyon at matibay na paninindigan laban sa katiwalian, pag-aabuso at mga hakbang na naglalayong patahimikin ang oposisyon. Ipinapahayag ko rin ang aking buong suporta sa pamumuno ni Mayor Sebastian Duterte bilang pinuno ng koalisyong ito. Kilala rin natin si Mayor Baste, matapang, may panindigan at handang ipaglaban ang tama para sa bayan. At higit sa lahat, patuloy akong sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte na patuloy na nagsisilbi sa ating bansa sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng kanyang kinakaharap. Hindi tayo papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang mga lider na tunay na naglilingkod sa bayan. Ang laban na ito ay hindi lamang para sa iilan. Ito ay laban para sa bawat Pilipino na naghahangad ng maayos na pamahalaan, makatarungang sistema at may magandang kinabukasan. Panahon na para magkaisa. Panahon na para manindigan. Maraming salamat po. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Okay, maraming salamat Senator De La Rosa. Palakpakan natin siya ng malakas na malakas. Yes! Okay, ito totoo na talaga to. Hindi na to take two. Okay? Ready na ba kayo? But before I call him on stage, I'd like to remind everyone that the committee has decided to limit the number of speakers only to the sitting congressmen and senators at the moment. Okay? So guys, are you all ready? Please, let's all stand and welcome Senator Robin Padilla! Woo!
Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban Sebastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Yes. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dilala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Grabe. Batid po nating lahat. Alam nating lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Tama. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin. Nadadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon? Sa China. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto! Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kapito. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yon. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani, sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan.
At kailangan si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English. Bring him home. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax, nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noong pa matitigas ang ulo ninyo Matagal nyo lang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Transportation yan Diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, John Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan. Pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation ho, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan, yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi dito sa mga oligarko ng langis kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdi-dictate. Kailangan tanggalin ho natin yan, yung kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan. Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po yung nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Congressman Alvarez, opo, Atty. Topacio, opo, nabanggit ko na po si Congressman Marcoleta, boss. Siyempre po, si Atty. Vic Rodriguez, sir. Mike Defensor, boss. Opo, Kuya Ipe, Salvador. Yan ho, ang pinaka-loyal na kaibigan ni Digong, siyempre. At siyempre po, Atty. Lambino. At binabati ko din po, siyempre, yung idol naming lahat, Senator Bongo. Senator. Ito ay pagpapalit ko ang pagiging senador dito, pwede ko ibigay sa kanya. Atty. Jimmy Bondok. At sa lahat po na nandito, Ma'am, Lizette, Ma'am, nandito po lahat ng mga kaibigan ko. Kung sino po hindi ko nabati, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Tandaan po ninyo, Ma'am Cathy Binag,
tandaan po ninyo, hindi po nasasayang ang oras natin pagkasama natin ng mga Duterte. Hindi po. Dahil tunay po nung panahon ni Digong, naramdaman natin na ang mga Pilipino nakataas ang noo natin. Maraming salamat po. Mabuhay. Okay, thank you so much, Senator Robin Padilla. You mesmerized me. Grabe, no? Ibang-iba pala siya na aktor na napapanood ko sa TV, sa sine, kaysa sa tunay na buhay. Grabe! Senator Robin Padilla, saludo po ako sa iyo. Maraming salamat po. So, grabe! Isang bagsak para kay Senator Padilla! Alright, thank you. And, of course, the last but not the least speaker that we have today. Alam mo na ba kung sino? Ay, hindi nila alam. Okay. So, surprise! Isa-surprise ko kayo. I know he's a person with a big heart. Alright? Yan ang alam ko sa kanya kasi talagang na-experience ko siya. Okay, ladies and gentlemen, please welcome with level 10 energy at iwagayway natin ang ating bandila kay Senator Bongo! Magandang hapon po sa inyo lahat. Unang-una, binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations! Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir, ang ating mga kasamahan po sa Rage Coalition headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Bebot Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Attorney Topacio. Palakpakan po natin. Chairman po, acting chairman ng PDP Laban, Secretary Alcusi. Palakpakan po natin. Congressman Lian Liviste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. At kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Jimmy Bondok, palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Congressman Paulo Marcoleta, palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan po natin. Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin. At sino po ba yung mga kasamahan natin? Si Duterte na na-miss ko, of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Ibuna salamat po sa pagmamahal kay Tata Digong. Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, sir, maraming salamat po. Commissioner Adamat, Attorney Respicio, sir, lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa lahat, no? And unang-una, maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagmamahal kay Tatay Digong. Noon pa man hanggang ngayon, isa lang po ang aking pakiusap po sa inyo na sana po'y, andito rin pala sila Secretary Abisado, ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo. Pilipino po tayong lahat po. Attorney Topacio, no, nabanggit ko na rin po kanina, mga kasamahan ko sa Duterte. No? Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod. Para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Sana ganun talaga sa Senado, numbers game talaga dyan. Kami yung nasa minority. Pero ako po'y umaasa sana sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo.
sila Attorney Torion, sino pa ba, Attorney Jimmy, mga kasama natin na na-miss kong banggitin. Pastor Kibuloy, Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Sana wala po akong na... si Dr. Richard Mata. Salamat sa inyong suporta sa Duterte. Una-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggat sa iba't ibang suliranin pang-ekonomiya at panlipunan, sa ganitong sitwasyon, mas lalo nating kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin, at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payo nga ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa RAGE Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikaing ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan, naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan. Ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home!
Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam nyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag nyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag nyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Dahil tandaan po natin sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Bukas ang aking opisina. Patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao. Serbisyo po yan sa Diyos. Serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mahal ko po kayo. Thank you so much, Senator Bongo. Maraming salamat. Palapakan natin mga kapatid. Okay? Maraming salamat po. And at this juncture, we'd like to acknowledge all the VIPs in the house. Okay, so kung meron na po akong hindi matawag, disclaimer lang, the Secretariat is still finalizing and still sorting the list. So, eto po acknowledge ko muna. In the house, please, ladies and gentlemen, put your hands together to PDP VP Luzon, Philip Salvador. Former PAGCOR VP Attorney Jimmy Bondok. Okay? Former Secretary Trixie Angeles. Former CHED Commissioner Ronald Adamat. Oh, wow. In education. Okay, I love it. I am a teacher, sir, that's why. Former USEC, Astra Pimentel. Okay, Naik, sorry. Okay, sorry ma'am. Hindi ko masyadong na-pronounce ang tama yung name nyo. It's Astravel. Okay. Ulitin ko lang. Former USEC Astravel Pimentel Naik. Okay. Former USEC Epimaco Dancing. Yes? Yes. Former DAP President Engelbert Caronan. Yan. Former Governor Henry Teves. Yes. Former Mandaue Mayor Jonas Cortez. Former Migrant Workers Committee Chairperson Coco Naik. Okay, paina ng paina palakpak. Dapat nakasan natin. PDP Senior Citizens Committee Chairperson Raymar Manselungan. Okay, PDP Executive Director Joseph Myra Incabo. Former Secretary June Escalada. Secretary Wendell Avisado. Yan. Yusek Lisette Marquez. Former ASEC Margarita Yu. Miss Vivian Velez. Okay. Former ASEC, what's this? Ban Principe? Oh, sorry. Okay, Ban Garcia Principe? Sorry, sir.
Okay. Former PREGM John Rubiato. All right. Former Bongo. Former Congressman Pantaleon Alvarez. Congressman Paulo Marcoleta. Okay. General Hermogenes Esperon. Admiral Damian Carlos. General Carlos Laban, Deputy Spokesperson at former Executive Secretary Vic Rodriguez. PDP Laban, Deputy Spokesperson Attorney Ferdy Topacio. And to all the mayors and vice mayors who are in the house, meron pa, former Secretary Daps Mamao of the Department of Migrant Workers and Councilor of District 2 of Quezon City, Tatay Rani Lodovica. Meron pa po? Okay. And of course, eto special request. Alright, so may I request, sorry, alright, thank you, sorry. This is a very special request from our Mayor Baste Duterte. And you know what that is? You ask me what? Ay, ang hina. You ask me what? Yon. That we hear in the House, Attorney Vic Rodriguez. So, ladies and gentlemen, please welcome Attorney Vic Rodriguez. Woo! Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. At isang karangalan na ako ay maging bahagi nitong ginagawa natin, yung pasisinayaan ni Mayor Baste Duterte na pagsasama-sama ng tatlong partido sa pamumuno ng PDP at ang Partido Reforma at Reform PH. Ako rin ho ay kaisa sa panawagan na suspindihin muna pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Nakakatuwang marinig si Senador Robin Padilla na kanilang tinatrabaho, pinupukpok sa Senado na masuspindi pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Huwag ho nating tatanggapin yung paliwanag ng Marcos Jr. Administration na 320 billion pesos ang mawawala pag sinuspindi ang VAT sa produktong petrolyo. Mas malaki ang kanilang ninanakaw. Bakit pag mali-malitang pera ang ipinamimigay, bakit pag kurakot at korupsyon pwede, pero pag konting luwag at kaginhawaan sa ordinaryong Pilipino, pinag-iisipan pa? Maiksi lamang ho. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang patunay ho niyan, nung panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po tayo ng Metro Manila-wide lockdown March 15, 2020. March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. March 24, pasado na yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang Pilipino. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, 1.5 buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kanya ito pong binubuong koalisyon, ang Rage Coalition. Nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, sir, maraming salamat.
pagsama-samahan po natin ito kung ano man po ang ating mga grupo. Sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Magandang hapon po, maraming salamat at kaisa ninyo ang hakbang ng maisog. Presence of Attorney J.V. Hinlo. Okay, so mag-icebreaker tayo ng konti. After listening to all the meaningful speeches of our congressmen and senators, and I'd like to call on stage Macha Santos for the Duterte song. Palakpakan naman natin si Macha, please. Thank you. Magandang hapon po sa inyong lahat. So bago po natin papuntahin sa entablado ang pinaka-importanting panauhin po natin ngayon, hayaan niyo po na maglingkod po ako sa inyo ng isang awitin para po sa ating lahat at para po sa bayan. So sana po magustuhan ninyo. Thank you so much, Miss Macha. Ang galing. Okay? Yan. Okay, before I call in our very special guest, I'd like to acknowledge in the house, Congressman Rani Abu. Yeah, there. Okay. So, are you all ready for the most important part of our event this afternoon? Okay. So, please, no? Umayos tayo. Walang tutulog-tulog dyan. Ayusin ang mga upo. Sit up straight, everyone. Teacher talaga ako, no? And, are you all ready? You know, when narinig ko lang talaga siya na nagsalita, narinig ko ang boses niya sa isang clip ng video that was posted by Dr. Rob. And being a communication trainer, sabi ko, grabe, iba ang karakas nito. The modulation of the voice, the quality of the voice, the pacing, his tonality niya, yung pacing niya, the authority in his voice. Sabi namin ng asawa ko, he sounds like his dad. Para talaga siyang tatay niya, ang bagsakan niya. Kaya parang nakakaiyak isipin. Sabi ko, grabe, na one day, there will be another one like Tatay Digong who will be leading the Philippines. Okay? So, ladies and gentlemen, please all stand. Kailangan tumayo tayong lahat. And let's give a level 10 energy to our guest speaker this afternoon, no less than Mayor Sebastian Baste Duterte! Pag-asa ng bayan, Tatay Digong, di ka namin malilimutan. Tatang Duterte, tatak ng serbisyo at katapatan. Para sa mamamayan, serbisyo at katapatan. Sa kalsada man o sa gitna. Magandang... Akala ko tatapusin pa yung kanta eh. Sige, upo lang kayo. Relax lang. Magandang hapon sa inyong lahat. Former Speaker Bebot Alvarez, Senator Bongo, Senator Padilla, Mike Defensor, Chairman Alcusi, Congressman Leandro Leviste, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney Vic Rodriguez, Attorney J.B. Hinlo, Attorney Topacio, Philip Salvador, Idol, and my idol, Harold Respiso. Attorney Lambino, General Esperon, good to see you, sir. And yung mga hindi ko nabanggit, sa susunod na pagkikita natin. Baka nagtataka kayo, tumahimik ako eh. Tumahimik ako pagkatapos ng midterm elections. Kasi, wala, talo si Marcos sa Davao eh.
Nagpahinga lang ako. Kailangan ko magpahinga kasi 2 taon kaming binanatan doon sa Davao. Yung ginawa ni Bangag, alam nyo na, yung ayuda, yun naman yung paraan nila. That was a form of indirect vote buying prior to the campaign period. Yun talaga yun. Yung ginamit niya, so sinabi ko naman sa mga taga Davao, tanggapin nyo lang. Total, buwis nyo man yan. Yung nagsikap dyan, para may pera yung gobyerno, pera nyo rin yung kinukuha nyo. Hindi yan galing sa kanya. Pero yung mga taga Davao matatalino na, they are intelligent voters. Akala kasi yung claim ng mga kalaban na kami mga Duterte daw, mga authoritarian, yun, mamatay tao, kaya takot pagka pumunta kayo. That is why, awa ng Diyos, pasalamat ako, sa Davao ako naging mayor kasi ang mga tao dyan, alam nila anong gagawin nila at mahal nila yung lugar nila. Kaya kahit pinahihirapan kami, okay lang man, politika. Tapos, Marcos lang. Alam naman natin sa tatay pa lang yan, kawatan. Hindi, kasi ganito yon. Nung nagsimula yung kampanya nung 2022, kasama niya yung kapatid ko, the Vice President. Siyempre, inisip ko rin, siguro, itong tao na to, gusto maging presidente, he will redeem the Marcos family name. So, hindi ko naman talaga inisip na may ganun din pala kagago yung tao na yan. Kung siguro nasa isip niya, kung sira na yung pangalan namin, sirain ko na lang lalo. Wala naman akong politika lang to. Kung bahala sila, magalit sila sa akin. Si Auntie Claire, tanawa. Pagkatapos ito, Auntie Claire, si Mayor Baste, lo ni mbuanga ka. Oh. Nagpahinga lang ako. Kasi before the midterm elections, kami doon sa Davao, lagi kami nagmo-mobilize. Kasi nung sinimulan nila yung People's Initiative, papipirmahan nila yung mga papel. Siguro, I do not know. Pero definitely, sa ugali ng mga nangyan, wag na natin yung buong administrasyon niya. Kasi siya naman yung nasa taas ng chain of command, yung presidente. Definitely, ang suspicion namin, it was for term extension. At that early, 1 year or 2 years pa lang, hindi pa nagdadalawang taon yung termino niya. May pa-people's parang plebiscite yan noon na nag-gather lang ng mga tao, pinataas yung kamay, o sige, maging diktador na tayo, maging authoritarian regime tayo for 27 years. So that was the attempt of this guy, Bangag nga, na dias Malacanang karon. Kita niyo yung nasa UN siya, sipon. May ChatGPT na ngayon. Hindi ko naman sinasabi kasi makukulong ako tapos kakasuhan ako. Pero tingnan na lang, what are the causes of cocaine? Tingnan yung ChatGPT. How it will affect your nasal cavity. May cellphone na kayo lahat. Wala. Swindler. He is a swindler. Yung ginawa sa atin, kaya nga naniniwala tayo kasi akala natin itutuloy niya. Ganito lang naman tayo kaya nandito tayo lahat ngayon. Kayo. Marami tayong parallel groups. Nilapitan ako ni Sir Mike Defensor pati ni Speaker Bebot. Na nakita ko sila pagdating nila doon sa bahay ko. Patay problema na po ni.
Nagpahinga lang ako kasi grabe yung ano. Pero ang akala nila, tumigil na tayo. Hindi pa tayo tumigil. Anong gusto nila? Lalabas lahat ng ginawa nila. Tingnan mo katangahan nito ni Bangag. Siya nagbukas ng usapin ng flood control na may mga ghost project. Kaya ako tumahimik talaga. Kasi hinayaan ko na mag-self-destruct yung gago na yan. Kasi alam kong sasabog sa mukha niya yan. Because unang-una sa lahat, pag ikaw eksekutibo, you cannot point at someone else for the mistakes of your administration. Responsibilidad mo yan, ibig sabihin, either hindi ka nag-iisip o kulang ka sa pag-iisip o hindi mo talaga gusto yung trabaho mo. O kita mo ngayon, nag-backfire sa kanya and they attempted to, lagi nilang ililiko doon. Pinakita naman namin lahat sa Davao. Walang ghost project, may resibo kami lahat doon. Tingnan nyo. Anong resulta ng ginawa nila? Kasi tinawag na natin yan. Yung 2024 is the most corrupt budget or the 2025, yung sinabi ni Sid Ungab nung panahon. Hindi, lahat yan kasi sa'yo nang kaupo eh. The most corrupt. Bakit di sila makakilos ngayon na tumaas yung presyo ng langis? Walang pera. Bakit di nila kayang babaan yung VAT, yung panawagan ni Leandro Libiste? Di nila kaya kasi wala nang silang nanakawin pa. Walang balita doon! Alam nyo, hindi naman talaga perfecto kahit saan ka pumunta sa buong mundo. May mga lobbyists, the congressmen and the senators, dadaan talaga yung pera dyan because that's the power of the purse. Lobbying and all of that. Pero this kind, the estimated loss to corruption, umaabot na sa trillion. It doesn't make sense anymore. Saan mo pa gagastusin yung pera na yan kung nasa bulsa mo yan? For what? Magkano ba gusto mong, yung kanin mo, gusto mo tag 200 pesos per kilo? Gusto mo yung pinakamasarap na pagkain, pinakamasarap na steak. Ano ba gusto mo sa buhay mo? Yan mga yan, mayayaman na yan. Hindi pa sila nakukontento. Hindi na lang maawa ba? Kita nyo yung mga matatanda na nagmamalingke sa umaga, magdadala ng bayong, tapos pahihirapan mo pa, ngayon tumataas presyo ng lahat. Hindi siya nakatingin sa pangkaraniwang Pilipino, ano ang buhay ng Pilipino. Ang tapos, itong gago na to, patay na buguan eh. Kaya gusto ko man yan, pag inita nila ako, para ano naman, kaya nagpahinga lang ako. Balik na naman tayo, patay na naman sila sa atin. Ito pang maganda. Tayo, mga parallel groups, ilan? Pila to kabok? 600 parallel groups. Anong sinabi ng Vice Presidente? Siya ay tatakbong presidente, kumilos na tayong lahat. Ang gusto ng, tingin ko lang naman ito kasi hindi ko rin naman talaga mahulaan kung ano nasa isip ng kapatid ko. Tayo, tama yung sinabi ni Rob Rances kanina, may galit tayo. Lahat tayo galit dito. Kaya nga tayo nagtipon-tipon kasi gusto natin na
may pagbabago na nangyari. Kasi yung pagbabago na yon, kinuha ni Bongbong Marcos. Nandun na sana tayo. Balik lang tayo kung ano yung plataforma. Ito ha. Noong 2016, si former President, si Roddy Duterte, yung tatay ko, sa survey, 7%, 15, 18. Ano plataforma niya? Dalawa lang. Very simple. But it reflected the sentiments of the people. Yung masa. Drugs and corruption. Anong binalik ni BBM ngayon? Drugs and corruption. Sabi ng kapatid niya, hindi ako yun ha. O safe na ba ako, attorney? Sabi ng kapatid niya hindi ako nasabi nun di ba? Na-addict daw yung kapatid niya, ang maulagi na ba? Hindi, tama naman yun. Kailangan optimistic tayo. Kailangan well-organized tayo, andito tayo lahat. At mahalaga sa lahat, unified tayo. Yung may mga differences tayo kasi lahat tayo mayayabang may mga ugali yung mga DDS Di ba? Kalimutan muna natin yun. Kung tanawa, ang bugiro yung mga buwang. Sa ngayon, kailangan organisado tayo. Kailangan kalimutan muna natin yung mga differences natin. Magkaisa tayo. At since nagdeklara na natatakbo yung principal natin who is the Vice President, Sara Duterte, magsimula na tayong kumilos. Una, hindi atin ang mainstream media. Yan ang pinakamalaking, pero wala naman di maniwala na sa kanila ngayon. Actually, if you are biased ka towards the article or the headline, you will support that headline. Yung traditional